Kumusta mga buddy? Siguro naman ay nabalitaan niyo na rin ang malungkot na nangyari sa isa sa veteran actress dito sa Pilipinas na si Jacqueline Jose. Well, March 2, Sabado nga, ay tuluyan ng iniwan ni Ma'am Jacqueline Jose ang mundong ibabaw dahil nga sa atake sa kanyang puso. Pero yun nga, since may nagtatanong at nagre-request sa atin patungkol sa yaman nito ay tara at samahan niyo kung alamin kung gaano na nga ba ito kayaman noong siya ay buhay pa. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye ay siguraduhin mo lang na tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. I-like at i-subscribe mo na din yan para masarap ang ulam mo bukas. Well, kung nakasubaybay ka sa FPJ's Batang Quiapo ay malamang isa ka sa sobrang inis na inis kay Jacqueline Jose. Kasi dito nga ay ginanapan niya naman ang kontrabida role bilang si Chief Espinas na kung saan isa nga siyang warden . Pero syempre sa Batang Quiapo nga ay di naman siya totaling kontrabida or totaling nakakainis talaga kasi may pagka-concern din naman siya sa ating bida na si Tanggol. Which is, medyo nalungkot din tayo sa pagkawala ng character niya sa Batang Quiapo. So ayun na nga sobrang nakakalungkot siya kasi sinakto din talaga na natapos yung character niya sa Batang Quiapo ay siya ring pagtapos din ng buhay niya in real life. But anyways, konting buod muna tayo sa buhay niya bago tayo tumuloy sa kung gaano na nga ba siya kayaman at kung ano ang lihim sa likod ng kanyang kasikatan at tagumpay. Well, si Mary Jane Gok, o mas kilala nga natin sa kanyang screen name na Jacqueline Jose ay isinilang noong October 21, 1963 sa Angeles, Pampanga. At siya nga din ay lumisan na dito sa mundong ibabaw nitong March 2, 2024 sa edad na 60 years old. Saktong-sakto lang talaga ang pagtungtong niya ng 60 at ang kanyang pagiging senior citizen. Una ngang nag-debut si Jacqueline sa larangan ng pag-arte noong taong 1984 na kung saan di rin naging madali ang pinagdaanan niya dahil no choice ito that time kundi ang pumasok sa mga adult drama films para lang mag-boom ang career niya. Well, naging matagumpay naman ito dahil na nga rin sa kanyang husay sa pag-arte at sa kanyang angking ganda at karisma. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito at magpasa hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin talaga ang pangalan niya na siyang napabilang naman sa listahan ng mga batikang artista dito sa Pilipinas. Hindi lang yan dahil humakot din ito ng sandamakmak na awards at ang isa nga sa pinakatumatak ay ang award niya sa Cannes Film Festival na kung saan napanalunan niya ang Best Actress sa pelikulang Ma Rosa noong taong 2016. Sa usapang yaman naman ay alam nyo ba na ayon sa website ng agenetworth.com ay meron na pala itong estimated net worth as of 2024 na tumataginting na $4 million. O kung i-convert natin into Philippine money ay papalo sa 223.9 million pesos. Pero syempre estimated lamang yan at maaaring mababa pa dyan o mas malaki pa dyan ang exact net worth ng nag-iisang Jacqueline Jose. Well, about naman sa mga naipundar nito ay may mga pag-aari itong bahay na ayon sa source natin from latest scoop ay heto di umano ang mamahaling bahay ni Ma'am Jacqueline Jose sa California. Kita nyo naman at sobrang napakaganda. Heto naman yung bahay niya sa Laguna na kung saan ibinigay niya ito sa kanyang anak na si Andy Eigenman. Kasi nga gusto niyang kapag pumupunta ang anak at mga apo niya sa Laguna ay meron itong matutuluyan. Kasi gusto niya din kasing ligtas ang anak at mga apo niya kung papasyal dito. Grabe, kita niyo naman mga buddy, sobrang grabe din talaga ang pagkamaalalahin nitong si Miss Jacqueline Jose. Kahit na malaki na ang anak niya at may kakayahan ng magpatayo bumili ng sariling bahay ay hindi pa rin talaga nito matiis na di pamanahan ng bahay ang anak niya. At eto naman yung sasakyan ni Miss Jacqueline Jose. Isang black Fortuner na milyon din ang halaga at marami pang iba.
Eto lang din kasi yung nahagilap natin online kasi may pagkapribado din kasing tao itong si Miss Jacqueline Jose sa mga naipundar niya. Sadyang tsambahan na lang talaga kung may makita ka pang mga pag-aari niya na nais sa publiko. Grabe, pero alam nyo ba mga buddy na kahit sa likod ng kanyang yaman ay may malungkot na lihim pa lang nakatago sa likod nito. At eto nga ay ang pangungulilan niya sa mga anak niya na nasa malalayo na. Hindi nga mapigilan ni Mommy Jacqueline na mapaluha noong tanungin siya sa interview about sa pagsusolo nito sa bahay ng kasambahay lang ang kasama. Pero yun nga naiintindihan din naman ni Miss Jacqueline kasi time will come, bubukod at bubukod din talaga ang mga anak mo kapag nagsipag-asawa na ang mga iyan. Pero yun nga, ang ikinalulungkot lang ni Nanay Jacqueline ay yung pagnanais niya lang naman na makahingi ng pangungumusta mula sa mga anak na minsan ay nakakalimutan na daw. Pero yun nga naiintindihan niya naman iyon. It's just that napakasad lang daw talaga ng sitwasyon niya patungkol dito. Grabe buddy, maskin ako naiyak sa pinagdaanan ni Miss Jacqueline kasi grabe din talaga yung pangungulila niya sa anak niya. Kasi si Andy Eigenman daw ay nasa Siargao, samantalang ang isa niya namang anak ay mangingibang bansa dahil nandoon daw ang girlfriend nito. So yun lang naman mga buddy. Grabe, nakakalungkot pala ng lihim na pangungulila ni Miss Jacqueline, ano? Pero yun nga siguro naman ay makakapagpahinga na siya ng tuluyan sa kabilang buhay kung saan wala na siyang worries dahil nandoon na siya sa eternal peace. Siyempre, ipagdasal na din natin ang soul ni Miss Jacqueline, mga buddy, bilang pa-thank you na rin sa mga naiambag niya sa industriya dito sa Pilipinas. So yun lang muna sa ngayon mga buddy. Kayo, anong masasabi nyo kay Miss Jacqueline Jose? Comment down below at para malaman din namin. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. God bless and subscribe. Well, kung nakasubaybay ka sa FPJ's Batang Quiapo ay malamang isa ka sa sobrang inis na inis kay Jacqueline Jose. Kasi dito nga ay ginanapan niya naman ang kontrabida role bilang si Chief Espinas na kung saan isa nga siyang warden ano. Pero syempre sa Batang Quiapo nga ay di naman siya totaling kontrabida or totaling nakakainis talaga kasi may pagka-concern din naman siya sa ating bida na si Tanggol. Which is medyo nalungkot din tayo sa pagkawala ng character niya sa Batang Quiapo. So ayun na nga no, sobrang nakakalungkot siya kasi sinakto din talaga na natapos yung character niya sa Batang Quiapo